So hello guys, kumusta na kayo dyan? Napakatagal natin hindi nakapag-upload ng video at ngayon ay kararating lamang natin dito sa barko. Second day of my duty. Ikot-ikot muna tayo sa ating mga area of responsibilities. So kumusta na kayo? Halos 8 months ata tayong hindi nakapag-upload ng video about sa refrigeration at ngayon ay magbibigay tayo muli ng bagong idea. At sa ngayon ay nandito tayo ngayon sa apat na provision compressor natin at special species chiller, at maya lamang ay pupuntahan din natin doon sa kabila kung saan ako nag-ayos kahapon ng special species chiller. So actually problema yun simula pa nung nasa bakasyon ako. Napakahirap naman mag-troubleshoot pag di mo nakikita yung system. Kaya mas maiging nakikita natin. So ayan. So hello guys, gaya ng sinabi ko kanina, dito na tayo sa kabilang side. Ito yung chiller na inayos natin kahapon. Hindi ko na nakunan ng video yung mga reading niya kahapon kasi masyadong mainit dito at saka wala tayong cameraman. Saka masyadong busy talaga guys. Pero ipapaliwanag ko na lang kung anong nangyari at kung anong ginawa natin para maayos siya. So let's begin. So bali ito guys, kapapalit ng compressor, bagong compressor. Ang naging problema pagkatapos nilang pinalitan ng compressor, nagkaroon ng high discharge pressure at saka high discharge gas temperature. Yun ang naging problema niya guys. So actually hindi rin basta-basta mag-troubleshoot, lalo na hindi rin basta-basta i-troubleshoot kung ganong problema, lalo na wala rin ako dito nung ginawa nila yon. Hindi ko alam kung ano nangyari. So kailangan nating mag-investigate. So upon investigation at pagkatapos kong pinastart ang unit na to, actually 3 times ko pinandar to, at saka yung discharge pressure talagang maabot siya ng 20 bars. At alam nyo ba guys, so ito nga pala guys ang bagong lumang compressor na tinanggal nila. Nandyan pa rin, nakahang pa rin, hindi pa rin na ilalanding. Centrifugal screw type compressor yan guys. So baling naging problema guys, pagkatapos nilang pinalitan ng compressor, tignan nyo to guys. So ang suction pressure natin 6.11 at discharge ay 18.57 bars. So ayan, 66.4 degrees na lang ang gas temperature natin. Sorry. So ayan, nasa 76% capacity. So ayan guys. So nung pinandar ko kahapon guys, actually 20 bars yung pressure at napakataas. At pati itong dito sa current niya, kahapon ang taas ng current niya kahit napakababa pa ang position ng slide valve. Pero ngayon okay na. Kung titignan nyo guys, ayan, 6 bars na lang ang suction. Kahapon nasa 8 bars, 9 bars yan. So saturated temperature 1, so halos 7 degrees superheat tayo. So maandar na ng maayos. Tapos tong discharge na 18.67. Actually guys, medyo mataas pa yan. Mataas pa yan. Dapat bababa pa kunti. Ayan. Pagpalagay natin sa capacity niya na yun, dapat bababa pa kahit na mga 1 bar. So ang nangyari dito kahapon ba guys, so ito may axis tayo dyan sa taas. Pagkatapos nilang nagpalit ng compressor, nagkarga sila ng nitrogen.
So ito nga pala ang condenser. So yan ang condenser natin. At may liquid line tayo dito sa baba. Yan. Oh, ayan. Madilim kasi. So ayan guys, yung sa ilalim ng condenser, liquid line kagad yan. Yan. Parang ano lang yan, 5 inch ata yung diameter ng tubo na yan. Liquid line. Tapos tumagos lang dyan sa may parang base ng chiller natin. Yun, tumagos papunta dun sa, ayan, papunta dyan sa valve, papunta dyan sa may expansion valve. So ayan guys. So since nung nagkarga sila ng nitrogen guys, and guys, yan ang solenoid valve. So since nung nagkarga sila ng nitrogen sa system, pagkatapos nagpalit ng compressor, kasi yun naman talagang SOP eh. Yun talaga, kung susundin mo talagang SOP, yun talaga, pagkatapos mong magpalit ng compressor, pressure test, leak test, kailangan natin kargahan ng nitrogen. But be careful, dahil ang nangyari dito guys, nahaloan ng nitrogen yung refrigerant natin. So ayan, dahil alam nyo guys kung paano nahaluan ng nitrogen yung refrigerant natin, dahil sa isang non-return valve. Kaya mag-ingat tayo sa mga non-return valve pag nagkakarga tayo ng nitrogen. At baka pag vacuum natin, sarado pala yun, naka-isolate pala, kagaya nitong nangyari dito guys. So pagkarga nila ng nitrogen, okay pa. Ang hindi nila nabantayan guys, itong elbow na to, ay non-return valve. So ayun guys, kung makikita nyo guys, yan, may arrow. Madalas pag mayroon tayong nakikitang arong ganyan, ibig sabihin non-return valve yan, o kaya one way lang yan, one way valve yan, check valve kung tawagin minsan. Kung titignan mo, napakasimpleng elbow lang. So pagkarga mo, okay pa, kasi yung direction pababa. So ayan, ang problema nung mag-vacuum, hindi na paakyat, hindi na makaakyat yung galing dyan sa condenser. Pag galing ito yung condenser natin guys, so isolated yan ng expansion valve at saka yung non-return valve. Oh, itong liquid line natin na yan, kung titignan niyo, pinakita natin to kanina. So ayan, tumagos lang yan dyan, pero ayan, titignan nyo, nandyan pa rin sa dadaan pa rin sa expansion valve. Ipatay ang unit natin, patay din ang solenoid coil natin para sa expansion valve, equalizer nya. So yung expansion valve natin na yan, sarado, close to expansion valve na to, dahil patay yung unit nung nagsiservicing sila, dahil yan yung liquid line. Ayan, may isang tubo dyan, makikita nyo, dadaan lang yan sa filter dryer. Pagdaan yan ng filter dryer, so ayan, oh, makikita nyo yan, pagdaan ng filter dryer, before pa rin yan ng expansion valve. So dadaan pa rin sa expansion valve, ibig sabihin sarado pa rin yan. So ang kabila naman nito guys, itong expansion valve dito na side, so ang kabila naman yan nito, dun sa non-return valve. So ito yung non-return valve nya. Dahil non-return valve yan, hindi na makakabalik yung pressure pag may laman ang condenser natin. So ayan,
dito lang sila nag-vacuum sa taas na yan. At saka ang isa pa na axis na ginamit, yan nandyan sa suction. Yan, lapitan natin guys. So yung axis yan guys na yan ang ginamitan nila ng vacuum pump. Suction side na yan. Suction na yan ng compressor. Yan, punta ng galing ng evaporator. Ang problema guys, dahil sa sarado yung expansion valve natin, at saka ito pa yung isang ginamit nila na sa vacuum, sa axis ng vacuum nung nag-vacuum sila. Ang problema yung non-return valve nandyan, nag-isolate siya sa condenser. Is-sealed ng maayos yung non-return valve natin. Ayun, ang nangyari guys, yung laki ng condenser na yan, nitrogen lahat ang laman. Pagkatapos ng vacuum nila, nandyan pa rin yung nitrogen. So anong nangyari? Okay ng vacuum. So ngayon, nilipat na nila ang refrigerant galing dun sa recovery unit natin pabalik dito sa unit natin. So dito papasok ang refrigerant. Pagpasok pa lang ng refrigerant dito guys, ayun, halo na kaagad sa naiwang nitrogen sa loob ng condenser. So kung titignan nyo sa laki ng condenser na yan, ayon sa kanila, it bars daw ang laman nung nag-pressure test sila ng nitrogen. So sa laki ng condenser na yan guys, hamakin mo, sa 200 kilos na refrigerant lang ang laman ng chiller na to. 200 kilos refrigerant lang actually ang laman. Ang daming nitrogen yun guys, napakarami sa lit ng system na to, kasi malit na system lang to So dito guys, kung titingnan nyo, yun, mula dun sa chiller na yun, yan, dito iniimbak ang refrigerant. So ito yung recovery unit natin. Pag may servicing tayo, dito na iniimbak yung refrigerant galing doon. So paglagay doon, halo kaagad, ay sabog na. So yun na ang dahilan ng pag-high discharge niya. Pero ano naman yung mga procedure na ginawa natin para maalis natin yung nitrogen? Kasi hindi naman po pwedeng pakawalan natin yun. Napakaraming refrigerant, 200 kilos. Kung pakawalan natin yun, sayang naman. At saka dito sa US guys, bawal na bawal talaga yan. Magmumulta ang kumpanya, mamalasin ka, makukulong ka pa. Ganyan kaigpit pagdating sa refrigerant. Kaya hindi ka pwedeng magpakawala. Kaya ngayon, papaliwanag natin kung paano natin sineparate yung nitrogen doon sa refrigerant. So ito yung ginawa natin. So itong part na ito guys, itong tubo na to, ito yung pinakamataas na parte ng recovery unit natin. At dito natin pinalabas yung gas sa ibabaw ng recovery unit natin. Yung gas na yun na may halong nitrogen. At dito natin kinarga sa tatlong recovery tank natin, itong tatlo na to. Dahil sabi ko nga, hindi tayo basta-basta magpakawala. Kung saan nila ilalanding yan, bahala na sila. Basta ginawa natin ng maayos. So dyan natin nilagay guys sa tangke na yan yung mga, dahil alam nyo guys, yung yung nitrogen, pag nahalo sa refrigerant, dito tayo guys, pag nahalo sa refrigerant yung nitrogen, laging nasa ibabaw yan yung nitrogen natin, dahil non-condensable nga siya. Mas maggaan siya sa refrigerant, nasa ibabaw yan. Kaya pag pasingaw mo yan, didiretso sa tangke, re-recover mo gamit ang isang maliit na recovery machine, dun talaga pupunta yan. So ganun lang ginawa natin guys.
pag mag-separate kayo ng ano, pag gusto niyo tanggalin yung nitrogen, so pag tanggalin nyo guys yung nitrogen, so ganun lang, laging sa ibabaw ang pag-recover galing sa ibabaw dahil gas ang nitrogen, hindi non-condensable, so laging nasa taas yan siya. O ayan, 7.1 degrees Celsius ang chilled water temperature natin. So ayan lang muna guys. So bali ang hirap kasi guys kung ano, ang hirap mag-isip kung anong igagawa natin ng video. Maiging kung may gusto kayong malaman at may katanungan kayo, mas maigi sigurong mag-comment na lang kayo at mag-suggest din kayo kung anong gusto nyong makita na mayroon dito sa barko na trabaho ng mga refrigeration technician. So ayan, akyat na tayo at medyo mainit dito. Keep safe and God bless us. So thanks for watching.